Magandang araw mga mag-aaral sa ikatlong baitang. Ako muli, si Teacher Joy, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. At ngayong araw, dadalhin kayo ulit ng teacher sa isang makabuluhang pag-aaral. Ngunit bago iyon, maaari ba muna tayong magsimula sa isang maiksing panalangin? Amen. Okay. Meron bang lumiban sa klase ngayong araw mula sa unang pangkat? Sa ikalawang pangkat? At sa ikatlo? Okay, mahusay. Natutuwa akong malaman na walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngayon, handa na ba kayong makinig at matuto kay teacher? Kung talagang handa na, magbigay nga ng 3 palakpak. Okay, mahusay. Mukhang handa na nga talaga tayong makinig ngayong araw. At dahil handa na kayong matuto, may inihanda si teacher para sa inyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay manood na para bang kayo ay naglilibot sa iba't ibang mga lugar. Nag-enjoy ba kayo sa inyong mga nakita? Alam nyo ba na ang mga nakita nyong mga lugar ay parte ng Pilipinas at maaari ang matagpuan sa mga tatalakayin natin ngayong araw. Handa na ba kayo? Alam niyo ba na ang Pilipinas ay nahahati sa iba't ibang mga rehiyon? At ang bawat rehiyon na yan ay mayroong pagkakakilanlang kultura, pagkain at magagandang tanawin. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang unang 8 rehiyon sa Pilipinas, ang Region 1 to 8. Ano nga kaya ang mga rehiyon na iyon? Ang unang rehiyon na ating tatalakayin ay tinatawag na Ilocos Region. Matatagpuan ito sa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. At ang rehiyong ito ay kilala sa Poway Church, Vigan City, at sa mga masasarap na pagkain katulad ng empanada at bagnet. Ang susunod nating tatalakayin ay ang Region 2 o ang tinatawag na Cagayan Valley Region. Matatagpuan ito sa hilagang silangang bahagi ng Luzon. At alam niyo ba ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas? Ito ay tinatawag na Rio Grande de Cagayan dahil matatagpuan ito sa rehiyong ito. At ang rehiyong ito ay kilala sa mga produkto na mais at palay dahil dito may maraming mga malalawak na taniman. Dumako naman tayo sa ating ikatlong rehiyon. Ang ikatlong rehiyon ay tinatawag na Central Luzon o Gitnang Luzon. At alam niyo ba na dito tayo kabilang? Narito tayo sa Gitnang Luzon at tayo ay kilala bilang Rice Granary of the Philippines dahil marami tayong palayan dito. At alam niyo ba na ang Barasawin Church ay dito rin matatagpuan sa Central Luzon, maging ang Mount Pinatubo. Ngayon naman, dumako tayo sa Region 4A, Calabarzon. Ang Calabarzon ay binubuo ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Kaya siya tinawag na Calabarzon. At sikat ang lugar na ito, ang rehiyon na ito, sa Taal Volcano at sa mga beaches or sa mga dagat na matatagpuan sa Batangas. Kung mayroong Region 4A, mayroong Region 4B. At ito ay tinatawag na Mimaropa. Ang Mimaropa ay binubuo ng Mindoro, Marinduque, Romblon, at Palawan. Ang Mimaropa ay kilala sa mga magagandang dagat, katulad na lamang ng Puerto Galera at El Nido sa Palawan. Ang ating ikalimang rehiyon ay tinatawag na Bicol Region. At dito matatagpuan ang sikat na Bulkang Mayon sa Albay. Alam niyo ba na kung mahilig kayo sa maanghang, ay maaaring magustuhan ninyo ang kilalang pagkain sa kanila na tinatawag na Bicol Express. Ngayon naman sa ating Region 6, ang Western Visayas o Kanlurang Visayas. Kilala ang Western Visayas dahil dito matatagpuan ang sikat na Boracay.
Kilala ang Boracay dahil maputi ang buhangin dito. Kasama rin dito sa Western Visayas ang Iloilo, Aklan, Capiz, Guimaras, at Negros Occidental. Mula sa Kanlurang Visayas, dumako tayo sa Gitnang Visayas, ang ikapitong rehiyon. Dito matatagpuan ang Cebu, Bohol, Negros Oriental, at Siquijor. Alam nyo ba na kilala ang Gitnang Visayas dahil nandito ang Chocolate Hills at kilala ang lugar na ito sa masarap na lechon ng Cebu. Kayo, mahilig ba kayo sa lechon? Mula sa Gitnang Visayas, dumako tayo ngayon sa ating huling tatalakayin na tinatawag na Eastern Visayas o Silangang Visayas. Dito matatagpuan ang Samar, Leyte, at Biliran. Kilala rin ang Eastern Visayas dahil dito makikita ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ito ay tinatawag na San Juanico Bridge. Naunawaan po ba ang 8 rehiyon na ating tinalakay? Mainam kung ganon. Bigyan nga natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili dahil matagumpay nating napag-aralan ang 8 unang rehiyon sa Pilipinas. Meron po ba ang katanungan ngayon sa ating pinag-aralan? Okay, kung wala, ako na lang ang magtatanong sa inyo upang malaman natin kung talagang may natutunan kayo. Naunawaan po ba ng mabuti ang ating mga tinalakay na rehiyon? Mahusay. Kung talagang naunawaan ninyo, ang ating susunod na katanungan ay ano-ano ang mga rehiyon na ating pinag-aralan ngayong araw? Magaling! At dahil mukhang naunawaan na talaga ninyo kung ano ang ating tinalakay ngayong araw, may inihandang isang palaro si teacher. Handa ba kayong maglaro? Okay, mahusay. Mukhang handang-handa na nga. At dahil yan, ang ating laro ay tinatawag na Mystery Box na may kasamang pasok. Ang gagawin niyo lamang ay kailangan nyong alamin o intayin kung ano ang rehiyon na nasa loob ng kahon. At pag lumabas ito, mayroon kayong 30 seconds para magbigay ng mga detalye o impormasyon na tungkol sa rehiyong iyon. Handa na po ba? Okay, simulan na natin. Dito na nagtatapos ang ating klase ngayong araw. Goodbye class!